What can you say po in terms of yung pamamalakad po ng ating Pangulo the past 4 years? Ang Pangulo natin, he's really an absentee president. He only shows up for mga ayuda, mga, alam mo na. So, cutting the ribbon, and it's only after the flood control corruption expose that he came out reporting on everything. Kulang na lang traffic ang i-report niya eh. So, he's really an absentee president. And because, well, in the first place, he doesn't have the discipline. He never had a real job in his own life. At maybe yung pag-senador niya, yun na yun. Diba? So, kasi, alam na natin yun that he did not even have a college education, etc. So, hindi siya, kumbaga, wala siyang discipline, wala siyang diligence. So, you shared the same as Ms. Cora na walang vision yung ating Pangulo. Wala po talaga siyang, kumbaga, end goal kung saan niya gusto papuntahin yung ating bansa. Wala, kasi nga, he has no idea. He is not fit for this job. He has to rely on his advisors, and even former NEDA Secretary Monsod said that she does not believe na may reforma pa under his administration dahil sa mga taong nakapalibot kay BBM. Si Winnie Monsod na yung nagsabi, professor ko yan, sa Calculus Economics. Okay. So yung kanya nga, so yung feeling po ninyo, dahil nga wala siyang vision, hindi po talaga siya nakapag ng trabaho, yung governance naman po niya, yung mga polisiya niya, sabi mo nga yung peace and order situation din po. At for that one, what can you say about that? Alam niyo, makikita niyo sa kung may vision nito at saka plano talaga si BBM, dapat by this time, 4 years na, malapit na nga, 23 months na lang siya, naipasa na yung mga batas na dapat ipasa. Pero tingnan nyo, yung record ng Congress natin, ng House of Reps, tsaka Senate, kung ano ba talaga ang pinasa nila. Diba? 26 pa lang daw out of the 52 in terms of yung mga LEDA. Importante, hindi niya ipapasa. Yung pinasa na ng House of Reps na isuspend na ang collection ng VAT at excise taxes sa fuel, bakit hindi niya ipapasa? Siyang presidente. Isang lang niya dyan sa Presidential Legislative Liaison niya, orderan sila na, ito priority ko ito. Bakit pa siya nag-order ng special session in Congress, tapos hindi naman niya pinasa yung pinaka-importanting batas dapat. Huwag na i-collectahin itong VAT at ito ang nagpapahirap sa atin eh. Okay. Lako ng VAT, nagbayad ako kagabi sa birthday party ng Nagugulat ako. Sa buong Asya tayong pinakamataas na VAT, 12%. Bakit ang Vietnam, ang ganda-ganda na ekonomiya, 6% lang naman ang VAT talagang gusto kasi, ganito yon. Sa totoo lang, talagang kukurakutin nila. Kasi yung mga excise tax, tsaka VAT sa fuel, pumapasok yan sa unprogrammed funds sa national budget. Diyan kumukuha si BBM nung kanyang parang kitty-kitty niya ba? That's his kitty for his projects. Diyan 2024, diyan sila kumuha ng flood control funds na naging ghost projects at sabay kickback nila. Yan kaya ayaw nilang i-suspend din yung collection ng VAT at excise sa fuel kasi nga meron silang quota. Meron silang quota at target na kailangan mapasok yan sa unprogrammed funds. Kasi nga puro siya kwento na gusto niya may legacy project. Ano bang legacy project ni BBM? The bottom line is, in 4 years, he failed as a president. Our economy is a disaster. And in 2 years, I don't think we can recover economically. What makes you think that bagsak ang ekonomiya sa 4 years? What makes you think in 23 months kaya pa ito ni BBM? Pero he just pretends. He travels. Kunyari, kumukuha siya ng investments. When you look at the foreign direct investments, bumagsak yun by almost 50%. Yun na diba? nga. That's what Ms. Cora said. Nakakaya na billion-billion ng pera ng mga taxpayers, sinagamit nyo sa travel nyo. Tapos pagbalik, wala naman kayong dala. Zero. Paano yung employment? Paano employment? Wala. 1.5 million, 2.5 million walang trabaho. Unemployed, Underemployed, sabi ni Cora Guidote, 15 6 million. 6 million. Kaya 10 million ang kulang sa trabaho. So, ang problema talaga,
corruption ang number one na sanhi ng dulot ng kahirapan natin. Kasi yung pera natin na dapat mapunta sa mga tamang serbisyo at tamang mga infrastructure ay kinurakot nila. Number 2, problema talaga dyan, walang trabaho. Kaya yung inflation na yan, yung sinasabi kanina, Ricora, yung inflation na yan, hindi niya makontrol kasi wala namang unemployment. Wala namang employment. O pag sinakyat pa, ito pa, inakyat nila yung yung dinagdagan nila yung daily wage. Dinagdagan mo, there's more money to spend. Pero ano ba naman yung 200 pesos na dagdag mo? Magkano ba naman yung mabibili mo doon sa bawat 75. araw? So, everything is patchwork, BBM. Patchwork. Pag ito, may konting butas, may masisira na patch. Kumbaga, band-aid solution. Patchwork. Kaya walang total na from the start, holistic. wala talaga. Kasi nga, yung sinasabi ko, 6 na buwan pa lang siya doon, smuggling na agad ng sibuyas. Nako.